Habang abala ang mga ito ay hindi nila namalayan ang pagdating Mina. Mina at seryoso itong nagsabi na kailangan daw nila na sumama ang mga ito sa kanila. Kaagad naman napalingon ang mga hangal at sabay-sabay na sumigaw na mga safety department daw ay naririto. Mabilis naman na lumapag sa sahig ang mga safety department na ikinainis ng tungaw. Kaya kaagad itong nakiusap sa mga nasasakupan na protektahan daw siya dahil isa daw itong pagsubok sa kanila ng kanilang Diyos. Ngunit kaagad nang lumapit ang mga safety department para arestuhin ang mga ito, subalit hamarang sila at kanilang prinotektahan ang tungaw para hindi ito mahuli. Kaya kaagad na din tumakas ang tungaw sa nagaganap na kaguluhan, subalit ang hindi alam nila ay naroon lang si Mina at nakatingin sa mga kinikilos ng tungaw. Dahil sa galit ni Mina na nakikita ang mga kawawang orc na humaharang para sa tungaw ay nanginig ang kamao nito sa gigil at galit na nadarama. Habang tumatakbo ang tungaw ay napalingon ito sa likuran dahil tila may kakaiba. Sa hindi inaasahang pangyayari ay isang masarap na sipa ang tanggap nito sa kanyang pangit na pagmumukha. Dahil dito ay tumilapon ito ng malayo at tila naramdaman nito ang tunay na langit dahil sa sarap ng pakiramdam. Kaagad naman tinapakan ni Mina ang katawan nito at kaagad sinabihan na inaaresto niya daw ito. Dahil dito ay halatang natakot ang tungaw at hindi na ito nakapagsalita sa sobrang pamumutla. Nalipat ang eksena sa loob ng kastilyo kung saan ay pinasa na ni Mina ang kanyang report patungkol sa kanyang misyon. Natuwa naman si Luifeng dahil napakabilis daw nito. Kaagad naman binuklat ni Luifeng ang mga nakuha na ebidensya kay Parkan at nagsabi si Mina na tila wala naman daw kakaiba sa kanilang nakuha. Subalit nagulat si Luifeng sa kanyang nabasa sa nasabing ebidensya. Ang nakasulat dito ay ang glory of God will soon arrive in Xiang City. Ngunit kaagad nang lumipat ang eksena sa Yandian Kingdom sa palasyo ng Bishop of God. Dito ay isang grupo ng mga tao na nakaluhod at isang matandang lalaki ang nakaupo sa may upuan na trono. Pinalapit nito ang isang tungaw sa kanya at inutusan niya na magpadala daw ito ng mga minion doon sa Xiang City para tulungan si Parkan para sa pangangaral, na mabilis naman sinang-ayunan ng tungaw. Habang pinagmamasdan ng mukhang tipaklong ng matanda ang baso galing sa Xiang City ay tila namangha ito. Nagsabi pa ito na si Parkan daw ay nakahanap ng isang magandang lungsod. Subalit lumipat muli ang eksena sa Xiang City kung saan ay bumalik na ang grupo ng mga mulawin. Kaagad pumasok si Leia sa silid ni Luifeng at sinabi ni Annie na naririto na daw si Leia. Nang makita ito ni Luifeng ay pinasalamatan niya si Leia, subalit masungit na nagsabi si Leia na naririto lang daw siya dahil sa kanilang naging mga kasunduan. Maya-maya pa ay inilapag na nito sa lamesa ang isang malaking supot at nagsabi kay Luifeng na kung may mga bagay daw ba na mapapakinabangan sa kanyang mga nakolekta. Nagulat naman si Annie dahil napakarami daw ng kanilang dinala. Nagsabi naman si Leia na utos daw ito ng iyong Panginoon na magdala ng kahit na anong uri na kakaiba. Samantala isang dahon ang dinampot ni Luifeng at nagsabi na tunay na natagpuan din nila sa wakas ang bagay na ito. Kaya nagtanong ito kay Leia kung may nakuha daw ba ito sa puno na para juice nito. Sumang-ayon naman si Leia at kumuha daw siya ayon sa iniutos nito kasabay abot sa nasabing juice. Kaagad naman hinawakan ni Luifeng ang nasabing puting likido at ang lasa daw ang paghawak ay tunay na ito nga. Kaya kumislap ang pagmumukha ni Luifeng dahil nga ang puno ng rubber tree, kaya makagawa na sila ng gulong at ng plastic. Dahil sa kasiyahan ay hinawakan ni Luifeng ang mga kamay ni Leia at todo-todo ang papuri nito, pero naiirita si Leia dahil ang pagpuri daw nito at tila kinikilig daw ito. Tumawa naman si Luifeng dahil malaking tulong daw ang nagawa niya sa kanya. Namumula naman ang pisngi ni Leia dahil sa mga papuri ni Luifeng, pero medyo masungit ito at nagtanong kung may kailangan pa ba ito tama. Sinabi naman ni Luifeng na alam daw ba ni Leia ang mga bagay na kanyang mga dinala dito. Pinaliwanag ni Luifeng na ang kulay dilaw na batong ito ay ang sulfur, ang berde naman na ito ay ang emerald. Naisip ni Luifeng na kung may deposito na emerald sa lugar ay tiyak na malaki ang kanilang kikitain at marami ang kanilang mabibili na mga bagay sa hinaharap. Ilang sandali pa ay tinuro ni Annie ang dalawang maliit na bagay at nagtanong kung ano daw ba ito. Sumagot naman si Luifeng na hindi daw niya ito alam. Kaya kaagad na nitong kinuha ang nasabing bagay at pinagmasdan niya ito dahil hawig daw ito sa pine cone pero malambot naman daw ang bagay na ito. Inamoy niya pa ito para lalong makilala at sa kanyang isipan ay tila pamilyar sa kanya ang amoy nito.
At nang makita ito ni Leia ay sumigaw ito kay Louis Feng na huwag daw nitong kainin ang bagay na iyan. Pinaliwanag niya na noong nahanap niya ito akala niya makakain pero matigas kaya tinapon niya ito sa apoy, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang lumaki ang apoy at muntik pa masunog ang kanilang mga pakpak. Sa narinig ni Annie ay nagulantang ito sa gulat dahil mapanganib daw pala ang bagay na yan. Napaisip naman si Louis Feng sa sinabi ni Leia, kaya inutusan niya si Annie na dalhin niya daw dito ang ihawan na kaagad naman sumang-ayon si Annie. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang nasabing ihawan at kaagad din naman tinapon ni Louis Feng ang dalawang maliit na bagay sa nagbabagang uling. Sa isip ni Louis Feng ay tila ito yung prutas na kung tawagin ay, hindi na nito natuloy ang sinabi dahil biglang bumulusok paitaas ang isang dambuhalang apoy dahilan para mapatalon sa gulat si Annie at maging si Louis Feng ay nagulat din ito. Kaya habang pinagmamasdan niya ang apoy ay napangiti ito dahil ang bagay na ito ay isang prutas na malaking pakinabang sa kanya, talagang napakaraming mga kakaibang bagay ang naririto sa mundong ito, kaya ang gagawin niya ay galugarin pa ang buong paligid ng Forbidden Mountain na ito. Kaya inutusan niya kaagad si Annie na mag-utos ito ng mga tao para sa pag-survey sa mga bagay tulad ng prutas na ito, rubber tree at ang sulfur. Dagdag pa nito na may kaugnayan ang mga gagawin nila sa paggawa ng mga daan sa hinaharap at station supply. Muli pa itong nagsabi na gamitin daw nito ang impormasyong ito para ma-develop nila ang Forbidden Mountain sa hinaharap. Kaagad sumang-ayon si Annie sa pahayag ni Louis Feng, subalit biglang ngumiti si Annie at sinabi niya na ang bagay sa ganitong misyon ay para kay Avery, dahil marami na itong mga lugar na mapanganib ang napuntahan at pwede pa nitong pagsanayan ang lugar na ito. Sinabi naman ni Louis Feng na bahala na daw si Annie kung sino ang padadala niya. Samantala nagsabi si Leia na may isang bagay pa daw siyang sasabihin. Pinaliwanag nito noong papunta pa lang sila sa Forbidden Mountain ay nakita nila ang Kingdom of God. Gulat naman na nagtanong si Louis Feng kung tunay daw ba iyon. Pinaliwanag ni Leia na akala din nila ay isa itong ilusyon kaya nilapitan pa nila ito subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla itong nawala sa kanilang harapan dahilan para magulat silang lahat. Tinanong naman ni Louis Feng kung ano naman daw ang itsura ng sinasabi niyong Kingdom of God. Pinaliwanag muli ni Leia na nakita nila na may mga bahay, mga puno, at mga batis. Tinanong naman muli ni Louis Feng kung may mga bundok daw ba ito. Sa sinabi ni Louis Feng ay nagulat si Leia dahil paano daw nalaman ni Louis Feng. Nakapunta na daw ba ito sa Kingdom of God? Lalo pa itong nagulantang dahil hindi naman kaya ay galing na talaga itong si Louis Feng sa Kingdom of God. Subalit si Louis Feng sa likuran ay nakangiti at nagsabi na huwag na daw mag-imagine si Leia ng kung ano-ano. Muli pang nagsabi si Louis Feng na kalimutan na daw muna nila ito dahil may nais siyang sabihin kay Leia, gulat na nagtanong si Leia kung ano daw iyon. Sinabi ni Louis Feng na ang pinanggako niya na sandata noon ay natapos na gawin ni Yuffie. Maya-maya pa ay isang dambuhalang crossbow ang hawak ni Leia, at namangha ang dilag dahil napakalaki daw nito subalit napakagaan dalhin. Pinayuhan naman ni Louis Feng ang namamangha na Leia na gamitin daw ito ng maingat dahil napakalakas ng sandata na iyan. Tinanong naman ni Leia si Louis Feng kung ano naman daw ang pangalan ng sandata na ito. Kaagad naman sinabi ni Louis Feng na ang tawag daw dyan ay Stuff of the Sky. Naging kalmado na nagtanong si Leia kay Louis Feng kung bakit niya ito ibinigay sa kanya dahil alam niya na hindi daw biro ang halaga nito. Sa tanong ni Leia ay nakangiti naman na nagsabi ang ating bida na isa na daw silang pamilya kaya wag na itong mag-alala. Sa narinig ni Leia ay namula ito ng gusto at halos pasigaw na nagsabi na kung anong ibig sabihin nito na pamilya. Hindi naman daw niya ito binanggit ang salitang yan. Subalit biglang ngumiti na din ito at namumula na umalis, kasabay ng pagpapasalamat nito sa kabaitan daw ng ating bida, isang ngiti naman ang ipinakita ni Louis Feng kay Leia. Lumipat ang eksena sa labas ng lungsod ng Xiang City kung saan naroon ang ating mga bida sa pasukan ng lungsod. Nagsabi si Joe na bago daw siya umalis ay may sasabihin daw ito kay Lucy. Pinayuhan niya ito na malayo siya ngayon sa kanyang tabi kaya mag-ingat daw ito, sumang-ayon naman si Lucy sa sinabi ni Jones. Para pang nanay si Jones na nagpayo kay Lucy na huwag daw ito umalis kung saan-saan at huwag sumama sa mga hindi nito kilalang tao. Napansin ni na Louis Feng ang pag-aalala ni Jones kay Lucy, kaya naman tinanong niya si Annie kung isa di ba si Jones na pupunta sa Forbidden Mountain. Ngumiti naman si Annie na nagkita sila ni Lucy habang papunta siya kay Avery.
at si Lucy mismo ang nagrekomenda na isama daw si Jones patungo doon. Tumingin pa ito kay Avery si Annie at nakangiti na nagsabi na ayaw niya din naman mag-isa na pumunta si Avery doon kaya pumayag siya sa mungkahi ni Lucy, subalit mayabang na nagsabi si Avery na kaya niya naman daw kahit siya lang mag-isa. Samantala patuloy pa rin ang mga payo ni Jones sa kanyang prinsesa kaya namumula na sumigaw si Lucy na tama na daw ang salita. Maya-maya pa ay isang kamay ang humablot sa likuran ni Jones dahilan para magulat ito. Si Avery pala ang may gawa nito ay nilagay niya ito sa kanyang balikat at nagpaalam na aalis na daw sila. Subalit si Jones ay nagsusumigaw na ibaba daw siya ni Avery dahil hindi pa daw siya tapos magsalita. Lumingon pa si Avery kila Louis Fang na aalis na daw sila. Kumaway naman si Annie at nagsabi na mag-ingat sila at bumalik daw sila ng ligtas. Kaya kaagad nang lumakad ang grupo nina Jones at Avery, subalit labis pa rin ang pag-aalala ni Jones sa kanyang prinsesa, kaya lumingon pa ito at nagsabi na sana mainvitan ni Lucy ang kanyang sarili. Tinanong niya pa si Avery kung hindi daw ba ito nag-aalala na katulad niya. Tinanong naman ni Avery si Jones kung bakit naman siya mag-aala. Pinaliwanag niya na ligtas ang kanyang prinsesa sa kamay ni Louis Fang at alam niya na nakahanap na tagumpay ang kanyang mumunting prinsesa. Subalit ngayon ay hindi na ganun ang kalagayan ng kanyang maliit na prinsesa dahil matayog na ito at kailangan niya lang paglingkuran ito ng ibang paraan. Muli pa itong nagsabi habang nakatingala, na isang pagkakataon na makalabas upang masubukan niya ang kanyang kapalaran. Sa mahabang sinabi ni Avery ay nakayuko na sumang-ayon si Jones, at nagpatuloy na ang grupo nila sa paglakbay patungo sa kanilang misyon. Ang kwento ay napunta sa isang barko sa gitna ng malawak na karagatan. Ang mga pasahero pala ay ang grupo naman nila Darlene, isang mulawin ang nagreklamo dahil ang tagal daw ng kanilang paglalayag at puro karagatan na lang daw ang kanyang nakikita. Sa narinig ni Darlene ay kaagad niya pinasoka ng isang buong mansanas ang bibig ni Mira dahilan para magulat ito. Sinabi ni Darlene na huwag na daw itong nagreklamo at kumain na lang dahil kailangan nilang kumain ng kumain habang naglalayag. Pati si Elisa ay nagreklamo na ganito daw pala ka-boring ang maglayag ng matagal. Napalingon naman si Darlene kay Elisa at sinabi na kung hindi daw ito excited ay magdasal na lang ito. Subalit biglang sumigaw si Mira dahil hindi niya na daw matiis ang nakatayo na lang dito, kaya mabilis na itong lumipad paitaas at sinigawan ni Darlene na huwag daw itong lumipad dahil malayo pa daw, at huwag daw itong kalimutan bumalik bago sila kumain. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagulat ng bahagya si Mira dahil sa kanyang nakita, kaya sumigaw ito sa ere na nakita na daw niya ang capital ng Oli Kingdom. Hindi rin naman nagtagal at dumating na sila Darlene sa pantalan ng Oli Kingdom. Isang duwende ang nagutos na bumaba daw ang mga sakay ng barko para sa inspection, at ang pangalan ng nilalang na ito ay si Muller. Sumilip naman sila Darlene at namangha si Mira dahil ang dami daw duwende, nagsabi. Naman si Darlene na malamang daw dahil lupain daw ito ng mga duwende. Nagtanong naman si Elisa kay Darlene na kung papaano daw nito mahihikayat ang mga duwende, dahil sinabi ni Uncle Lily na ang mga duwende ay matigas ang mga ulo. Subalit ngumiti lang si Darlene na isang pirasong cake lang daw ang ganitong gawain para sa kanya. Samantala ang mga duwende sa pantalan ay labis ang pagkamangha dahil napakalaking barko daw ang dumating ngayon, baka daw mga sugo ang mga ito sa ibang kingdom. Nagsalita naman si Muller na sabihan ang kanilang mga tao na mag-ingat, at kung ang mga sakay ng barko ay hindi mga sugo ay kaagad nila itong paalis na kaagad naman sinang-ayunan ng kausap nito. Maya-maya pa ay bumaba na si Darlene at nagsabi na galing sila ng Yingluo Kingdom at pumunta daw sila dito para sa negosyo. Nagtatanong naman si Muller kung ano daw klaseng negosyo. Ngumiti naman si Darlene at isang lalaki ang may dalang kahon sa likod nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay sabay nang nahulog ang lalaki at ang dala nito sa hagdan. Dahil dito ay nabasag ang ilan sa mga dala nito dahilan para magulat sila Darlene. Kaagad naman umalinggaso ang amoy ng alak sa paligid at pati si Muller ay hindi sinasadya na maamoy ito. Samantala ang lalaki ay kaagad itong yumuko ay humingi ito ng tawad, pati si Darlene ay humingi din ito ng tawad sa kanyang kausap. Habang pinupunasan ni Darlene ang alak ay nagtanong ang duwende na ang dala nilang alak ay mabango ang amoy nito, sayang daw at nabasag lang ito. Ngumiti naman si Darlene na naparito daw sila para magbenta sana ng alak na ito, at ang mga alak na ito ay sarili nilang mga gawa. Inabot naman ni Darlene ang alak sa duwende at tikman daw nila ito kung masarap ay alalahanin daw nito ang kanilang negosyo.
Bahagyang ngumiti naman ang duwende at pinagmasdan nito ang alak na kanyang hawak. Maya-maya pa masaya itong nagsabi na makakapasok na daw sila. Nagpasalamat naman si Darlene sa pahayag ni Muller. Kaagad naman nalipat ang eksena sa pamilihan ng Oli Kingdom. Isang duwende ang nagdala kila Darlene sa pamilihan na ito at nagsabi na kahit saan daw dito pwede silang magbenta. Nagsabi naman si Darlene na maganda daw ang kanilang pamilihan. Subalit si Mira ay nagsabi na malayo daw ang kagandahan ng pamilihan nila sa Ziyang City, pati si Elisa ay nagsabi na hindi daw nababagay na ihambing ang pamilihang ito sa kanilang big market. Samantala inutusan na ni Darlene si Mira patungkol sa dapat nitong gagawin. Kaya binuka nito ang kanyang pakpak at kaagad na din itong lumipad paitaas. Dahil sa ginawa ni Mira ay nakaagaw ito ng pansin sa mga tao na naruroon. Ang mga tao ay namangha dahil una daw nila makakita ng mulawin, nagtanong pa ang iba kung bakit ito lumipad ng mataas. Samantala si Mira ay labis ang pamumulan ng pagmumukha dahil sa kanyang mga naririnig. Maya-maya pa ay nilatag nito ang napakahabang tarpaulin na nagsasabi na limited lang ang mga paninda na mula sa Ziyang City magsisimula sa halagang 50 gold coins, at ang divine wine daw ay kailangan ng auction. Sa nakita ng mga tao ay nagulat sila sa mataas na halaga na 50 gold coins, maging ang isa ay nagsabi na mga wine seller daw pala sila. Maya-maya pa ay isang alimuyak na kumalat sa paligid dahilan para mamangha ang ibang mga tao sa napakabango daw ng amoy na ito. At habang pinagmamasdan nila ang tindahan nila Darlene ay samut-sari ang kanilang mga katanungan kung saan daw ang Ziyang City, at kung bakit ganito mabango ang nasabing alak. Sa mga nakikita ni Darlene ay napangiti ito dahil gumana ang kanilang plano. Habang nagtawaran sa ibaba ay labis naman ang hiya ni Mira dahil sa kanyang pinaggagawa. Lumipat ang eksena sa loob ng mansyon ng Duke, habang sinalina ng alak ang Duke ni Muller ay nagsabi ito ang alak daw na ito ay galing sa mga wine seller na kakadating lang ngayon sa kanilang capital. Nakangiti naman na nagsabi ang Duke na tila napakabango daw ng amoy nito. Maya-maya pa ay ininom na nito ang nasabing alak, at biglang lumaki ang mga mata nito sa kanyang nararamdaman. Naramdaman nito na tila nakasakay siya sa kabayo na masaya na tinatamasa ang masarap na lasa. Ilang sandali pa ay binagsak nito ang baso sa lamesa, masaya at namumula ang pagmumukha nito dahil sa sarap ng alak na kanyang natikman. Muli pa itong sumigaw sa kanyang anak na si Muller na tawagin daw nito ang seller dahil bibili siya nito. Sumagot naman si Muller na naroon daw nagmanga ito ngayon sa West Market. Sumagot muli ang Duke na pumunta na daw ito ngayon doon. Dahil ay mabilis nang lumabas si Muller sa kanilang bahay at inutusan niya ang kanyang tauhan na pumunta daw sila ngayon sa West Market. Nakaagad naman na sumang-ayon ang nasabing tauhan, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay napahinto si Muller dahil may tumawag sa kanyang pangalan kaya napalingon ito sa tumawag. At pagkalingon niya ay tumambad sa atin ang isang babae na maganda at maayos ang pananamit, tinawag niya itong Prinsesa Daisy. Ang babaeng ito ay si Daisy at ito ngayon ang kasalukuyang prinsesa ng Oli Kingdom. Nagtanong naman si Muller kung bakit daw ito naririto. Sumagot naman ang prinsesa na masyadong boring daw sa loob ng palasyo dahil muling nakipagkalakalan ang kanyang tatay sa mga tao. Lumipat ang prinsesa sa likuran ni Muller at nagsabi na pupunta daw ba ito sa West Market. Ano daw ba mayroon doon ngayon na tila may seryoso itong gagawin doon? Nagtaka lang daw siya dahil hindi naman daw ito pumupunta doon simula't sapol. Dismayado naman na nagsabi si Muller na hindi niya nga alam kung bakit pupunta siya doon. Muli pa itong nagkunwari na bakit nga ba siya pupunta doon sa West Market, tila daw kakaiba nga iyon. Subalit ang prinsesa ay pinagmamasdan niya lang ang mga kinikilos ni Muller na tila duda ito sa mga pahayag nito. Kaya nagsalita si Daisy na sasamahan niya daw ito kahit saan ito magpunta. Nagsabi naman si Muller na pupunta daw siya sa mga pinupuntahan ng mga mahihirap, subalit lalo pang nagsabi si Daisy wala daw siyang pake basta pupunta sila doon. Habang naglalakad sila ay muling nagtanong si Daisy na kung ang sadya daw ba nito ay isang wine. Sumang-ayon naman si Muller at napag-utusan lang daw siya ng kanyang tatay na bumili ng nasabing wine. Sa narinig ni Daisy ay natuwa ito dahil nagustuhan daw ito ni Duke Moss, malamang magugustuhan din daw ito ng kanyang tatay kaya bibili din daw siya. Sumang-ayon naman si Muller pero ang sa isipan nito ay nagkunwari pa daw si Daisy na para sa tatay niya, subalit feeling niya ay siya ang iinom nito. Nakita nila ang pwesto nila Darlene na hanggang ngayon ay patuloy ang dagsa ng mga tao, dahil dito ay tinawag ni Muller si Darlene para mabigyan siya ng pansin nito.
Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay binigyan ng daan ang prinsesa ng mga tao at lumapit naman kaagad si Darlene kila Muller. Pinakilala naman ni Muller kay Darlene ang kanilang prinsesa na si Daisy. Sa narinig ni Darlene ay kaagad na ito magbigay galang at binati niya ito, subalit kaagad ng pinahinto ni Daisy ang ginawa nito. Masaya pa itong nagtanong kung tunay daw ba na may dala daw si Miss Darlene ng mga masasarap na mga alak, pwede daw ba niya itong makita, at sumang-ayon naman si Darlene. Nalipat ang eksena sa palasyo ng Oli Kingdom, sa loob nito ay may isang nilalang na nakayuko, at nagsabi na kailangan daw niya ng mga bato na ore. Muli pa itong nagsabi na kapalit naman daw nito ay harina dahil siya lang sa kabilang kaharian ang may sapat na supply ng harina, at tinitiyak niya na kung magkakasundo sila ay hindi magkukulang ang kanilang kaharian ng supply na harina sa darating na winter season. Seryoso, pa itong tumingin ay nagbanta kung hindi papayag ang Oli Kingdom ay baka sa barren land sila magpalago ng mga harina, ang nilalang na ito ay si King Maynor na principality ng Land of Chaos. Subalit ang kausap nito ay isa ding hari na tinatawag naman niya itong King Robert at hindi nagsalita at nakayuko lang ito sa lamesa. Bumalik ang kwento sa West Market ng Oli Kingdom, habang hawak ni Daisy ang isang basong alak ay masaya itong pinuri ang alak dahil ang sarap daw nito, kaya nagtanong ito kay Darlene kung magkano naman daw ang presyo ng nasabing alak. Nakangiti naman na nagsabi si Darlene na ang natikman nitong alak ay ordinaryong alak lang daw ito sa Siang City, kaya itong hawak daw niya ngayon na alak ay special na tinatawag nila na Winding River Liquor. Natuwa at nagtanong si Daisy kung tunay daw na special iyan, kaya yan na lang daw ang kanyang bibilhin kahit magkano pa presyo ng alak na yan. Subalit tinanggihan ni Darlene ang alok dahil hindi daw nila ito pinagbibenta. Sa sinabi ni Darlene ay nagulat at nagtanong si Daisy kung ano naman ang gagawin nila para makuha ito. Lumapit si Darlene kay Daisy at sinabi nito na kailangan daw niya ng mahabang term na kasunduan. Lumapit pa sa tainga ni Daisy si Darlene at bamulong na ang nais nila na halimbawa ay ang mga batong ore. Sa narinig ni Daisy ay nagulat at nagtaka ito at medyo nalungkot, pero bigla nilapag ang baso sa mesa at niyaya nito si Muller na umalis na sa lugar na ito, na pinagtaka ito ni Muller. Yumuko naman si Darlene at nagsabi na may plano siya sa problema ng Oli Kingdom patungkol sa pananalapi at pwede nila itong pag-usapan. Muling lumingon si Daisy at tinanong niya si Darlene kung anong ibig sabihin nito. Nakangiti naman na nagsabi si Darlene kung interesado daw si Daisy ay pwedeng lumipat sala ng lugar na pwede nilang pag-uusapan, seryoso lang naman na tiningnan ni Daisy si Darlene. Mabilis na lumipat ang eksena sa hotel ng Oli Kingdom, sa loob nito ay maangas na nagsabi si Daisy na sabihin ba daw ni Darlene ang mga nais nitong sabihin. Humingi naman ng tawad si Darlene at tinanong niya na ang Oli Kingdom ay sagana sa iron ore at bihira lang sila mag-export sa ibang kingdom, tama daw ba? Sumang-ayon naman si Daisy sa pahayag ni Darlene dahil yan daw ang kanilang patakaran sa kanilang kaharian, dahil ang iron ore ay isa sa mga bato na pwedeng gamitin sa paggawa ng sandata. Kung patuloy silang maglalabas ng mga iron ore ay baka lalong dumami ang mga sandata ng mga kalapit nilang kaharian, at kung marami ang sandata ay may conflict na umatake sa ibang kingdom, ganun din sila dito sa Oli Kingdom, kung marami silang mga sandata ay tiyak na safe na sila. Sa sinabi ni Daisy ay muli itong nagsabi kung ganun ang kanilang prinsipyo ay sinasayang ng Oli Kingdom ang pagkakataon para maging maunlad, at sa pagkakaalam niya ay maraming reserve na iron ore ang Oli Kingdom at pwede din sila gumawa ng makina para sa paggawa ng mga tela pang export din. Masungit na nagsabi si Daisy kung ano naman kung ayaw nila. Nakangiti naman na sinabi ni Darlene na may isang batang lalaki ang nasabi sa kanya na hindi kailangan ng mga sundalo para tumalo ng isang bansa. Kung ang isang pamayanan ang mabuo ang mga sandata ay isa lamang protection, ngunit ang gold coins at ang malaking kikitain ay kayang talunin ang lahat ng bagay. Dagdag pa nito na kung ang isang bansa ay umaasa na lang palagi sa import at hindi nag-export ay hindi ito lalago, dahil wala silang inaasahan na income. Malungkot naman na nagsabi si Daisy na kung bakit hindi daw sinabi sa kanya ng kanyang tatay ang ganitong senaryo. Sinabi naman ni Darlene na tulad ng kanyang sinabi na ang kanyang tatay ay takot mag-export dahil ang paniniwala niya na kung maraming mga sandata ang kabilang kaharian ay baka atakihin kayo. Muli pang nagtanong si Darlene kung papayag daw ba sila kung ibibigay ng kanyang Panginoon ang lahat ng kailangan ng kingdom, papayag ba kayo? Sa narinig ni Daisy ay natulala ito at hindi nakapagsalita,
kaya muling nagsalita si Darlene na hindi sila tulad ng ibang mga kaharian na nagbibigay ng banta o naghaamon ng digmaan. Nagsalita na si Daisy at tinanong niya si Darlene kung tunay na lahat ng kailangan nila ay kanilang maibibigay. Muling ngumiti si Darlene at sinabi niya na kung hindi ito maniwala ay siya mismo ang tumuklas sa ibig niyang sabihin. Napabusanggat naman si Daisy at tila hindi ito makapaniwala sa offer ni Darlene. Kaya tumayo na ito ay nagsabi na ipaparating niya daw ang kahilingan nila sa kanyang tatay at hindi siya makapapangako sa magiging resulta. Nagpasasalamat naman si Darlene, at ibinigay nito ang isang kahon bilang isang regalo at nasa loob daw ang lahat ng kanilang mga produkto, at sana ay matanggap daw ito ng kanilang hari. Nalipat naman ang eksena sa palasyo ng Oli Kingdom. Sa loob nito ay malungkot ang hari at tila malayo ang isip nito habang hawak ang isang basong alak. Bumalik sa isipan niya ang pahayag ni King Maynor na sa kinabukasan ay dapat may sagot na ito. Nag-alala pa ang haring ito na kung hindi daw nila maibibigay ang kanilang kahilingan ay baka mahirapan sila sa parating na winter season, na bahala pa ito dahil kung ibibigay nila ang kahilingan ng Maynor Kingdom ay tiyak na magiging makapangyarihan ito at magiging banta na ito para masakop sila. Yumuko pa ito at nagsalita na ang lugar ng kaguluhan na ito ang siyang papatay sa kanya. Ngunit biglang sumilip si Daisy sa likuran ng upuan ng hari at binati niya ito. Nagtanong naman ang hari sa kanyang anak kung bakit daw ito naririto. Kaagad naman nilabas ni Daisy ang special na alak at sinabi niya na tikman daw ito ng kanyang tatay. Ang alak daw na ito ay galing pa sa Ziyang City. Nagtanong naman ang hari kung saan daw ang Ziyang City na yan at ngayon lang daw niya ito narinig. Habang sinalina ng alak ang hari ay sinabi ni Daisy na masarap daw ang lasa ng alak na ito at tiyak na magugustuhan niya ito. Tumawa naman ang hari dahil masyado daw tiwala ang kanyang anak sa alak na ito, kasabay nito ay ininom niya ang alak. Subalit nang matikman niya ay labis itong namangha dahil ang sarap daw ng lasa. Nagsalita naman ang prinsesa na marami daw siyang narinig patungkol sa Ziyang City at labis siyang humanga dito. Dagdag pa nito na nagbigay pa nga sila ng handog para makipagkalakalan sa kanila, gusto mo daw ba silang makausap? Nalungkot naman ang hari sa narinig nito, lumipat ang eksena kung saan ay pinagbuksan na ang mga delata na bigay nila Darlene, at labis ang paghanga ng hari dahil pang high class daw ang mga goods na ito. Habang kumakain ang hari ay labis niya itong pinuri sapagkat mas masarap daw ang mga pagkain na ito kesa sa pagkain nila dito sa palasyo. Sumang-ayon naman si Daisy at siya din daw ay nagustuhan niya ang mga pagkain na ito. Maya-maya pa ay nagpunas na ang hari ng bibig at tinanong niya si Daisy kung magkano daw ang lahat ng mga ito. Sumagot naman si Daisy na ang kailangan daw nila ay ang iron ore. Nalungkot naman ang hari dahil iron ore na naman ang pag-uusapan nila. Ngunit muling nagsalita si Daisy na may sasabihin daw siya na kaagad naman sinabi ng hari na ano daw iyon. Malungkot na pinaliwanag ni Daisy na ang kanilang harina at mga tela ay halos lahat import, ngunit sila ay hindi nag-export, kaya ang kanilang ekonomiya ay hindi balanse. Dagdag pa nito na sa ngayon daw ay hindi pa nila ito nararamdaman, pero pag tumagal na at sa hinaharap ay mahihirapan na sila ibangon ang kanilang Oli Kingdom. Nagsabi naman ang hari na alam niya ito, pero ang kabilin bill-inan ng kanyang lolo at huwag nag-export ng iron ore, at ayaw niya na atakihin sila ng ibang kaharian. Gamit ng mga sandata na galing sa iron ore nila, kaya para maiwasan ito ay hindi na sila mag-export ng iron ore, ngunit biglang nagsabi si Daisy na ang patakaran daw ay pwede namang baguhin, sa katunayan daw ay ang Ziyang City ay malayong lungsod ito ay nasa kanlurang bahagi ng Yinglu Kingdom, hindi ito magiging banta para sa kanilang kaligtasan, nasabi naman ng hari na hindi muna siya mangangako sa ngayon, na ikinagulat ito ni Daisy sa pahayag ng kanyang tatay. Ngunit biglang tumingin ang hari at sinabi na kausapin niya daw muna sila. Masaya naman na nagsabi si Daisy na tatawagin niya daw ito.